inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Si Jotham Popo. Ito naman po yung Alaska Boy, si Tamer Lane! Si Tita Jens. Si Oliver Carnay. Ito po si Ate Brenda. Grabe, yung intro pa lang 2 minutes. Tingnan ito yung all-star cast tayo ngayon. Ano mo tayo next? Pwede naman tayo magbawas. Hindi performing. Ay, ano? At ito naman po si Papa o si Noji. Yes, so, ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ha? Ano? Yeah. Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika na namin, dali. Parang mawi-wawi yung Parang kumakanta. Diyos ko, di bagay sa'yo, no? Hindi kasi dari. Pinapil ko nga yung kanta yung Chika mo na, dali. Ayun. Ay. Ah. Tapos, samahan mo ng dahak. Ayun. So, mamaya nun, pag mas na yung maigit, mag-observe kayo kung sinong uubo sa likod. Yes! Ayan, ha? Tingnan natin. Siyempre, naku, tuloy-tuloy po tayo. December 31 ngayon. Luto ka na! Siyempre, after ng December 1, December 32. Ay! 2026 na! Oo. Happy New Year! Ayan, ako, siyempre, kompleto po mga bakla. Yes! Diba? Oo. Wait, I think this is the first time that this happened, huh? Oo That nga, we're no? together, we are graced by the presence of Oliver Carnay and Tommy Mapia. Ay, parang tayo. Ay, sino? Si Richelle Del Castillo. Ayun! At saka si Tito Ernie Lim. Si Ernie Lim, yung mga ka-arte ni, ni Richelle, ng Yes. Canada. Montreal, Canada. At saka yung mga taga, kauga ni Tito Ernie. Ang mga kauga. At syempre pa, nako, Diyos ko, nakaraos na naman po ang taong 2025 na Yes. kasama kayo, humihinga pa rin kami, Yes. at nandito pa rin kami consistently na naghahatid sa inyo ng maiinit at hanggat kakayanin maka-scoop, i-scoop para lamang po sa inyo. Ha? Oo, syempre gano'n naman talaga, hindi ba? Ang dami na nating scoop dito sa kanila, no? Yes! Oo, hindi na namin mabilang, baka makalimot pa kami kung alin-alin ito, no? Pero alam nyo na yan, hindi ba? Ang importante lang ay huwag tayong naghahasik ng fake news, okay? Oo naman. Katulad na lamang nitong resulta ng MMFF na ako pinagbibintangan, ako kinote. Ha? Ay, Bakit? Ano naman sinabi mo? Sabi dito, no? Ito. Ayun yung sabi. Ay, hindi na. Ito. Gitna. Sabi nga, Ay, ito na. sabi nga, ayan. Hindi nga. Diyos ko, inisa-isa ko raw yung resulta ng MMFF gross. Ba't mo naman ginawa yun, Nay? Sana nga ginawa ko, pero hindi ko po ginawa yan. At ako pinagbibintangan nila. So, eto Oh. na nga, Ayan, na ang Call Me Mother ay naka 200 million. Hindi man lang naglagay ng butal. Pwede namang 198 o 201 million. Yung Shake, Rattle, and Roll, naka 90. Oh? 8. Labi Sobad, naka 69. Oh. Yung Unmarried daw, naka 65 million. At yung Barboys daw, naka 63M. At ang source? OG Diaz. Ay, ikaw! Ikaw na naman, OG. Ikaw ba? Darling, kaya nilinaw ko yan na fake news po yan. Yes. Oo, yan. Naku, yan sa naghahasik ng fake news na yan, ha? Utang na loob. Sana hindi ko maisip mag-pray din. Na? Katulad ng prayers ni Cara David. Ha? Nagano naman? Oo. Pero teka lang, may nilinaw din nga ng spokesperson ng MMFF na si Sir Noel Ferrer, di Oo, ba? na bawal sa kanila. Yes. Kasi nga, kawawa naman yung last 4 or last 5. Oo, kasi baka hindi umalagwa, hindi ba? Pero alam naman natin lahat na ang nangunguna ay ang Call Me Mother. At ang pangalawa ay Shake, Rattle, and Roll. At ang pangatlo ay Anne Mary. Sabi daw, ha? Oh. So, hindi na natin alam kung pang-apat yung Love You So Bad. Tsaka Sing Me a Love Song. Come Hold Me Tight. Ayun na! Di ba? Paano nga yun? Alam ko yun eh. Oo, sige nga. Love you so bad. Sing me a love song. Come hold me tight and make me feel strong. Oy, ko, naku, alam ni Mariana yan. Ayan na, ganda rin. Ay! 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 Ay!
Siyempre yung Love Is So Bad, diba? Talaga namang ang mga Dasbia at ang Wilka ay talagang grabe yung puspusan, pukpukan din yung kanilang pagpopromote niya. Teka lang, saan ba nanggaling yung ranking na yun na binanggit mo? Hindi ko nga alam, kay ni Milani Marquez yata yun. Oo, na isang username lang. Oo. So, hindi pa natin napapanood, di ba, Oliver, yung Love Is So Bad. So, wala kami idea. Oo, At promise. saka yung ibang tao na nagbabase dun sa time na nanood sila. Kung saan mahaba yung pila, kung saan yung nakikita nila na marami yung upuang nabenta sa bawat Correct. screening, di ba? Oo. Anyway, ayan, basta panoorin nyo lahat ng Film Fest entries. Oo. O katulad nito, nakakabuisit pa ng bonggang-bongga. O bakit bago ako nag-visit ka dito, OG? O hindi na. Yan! Usap. Okay. Ay, Hindi ba visit ka na? Ito na nga. Tingnan mo yan, ha? Hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos yung issue na si Cristel Go, yung nanalong Best Actress sa katatapos ng Gabi ng Parangal para dun sa I'm Perfect. Tapos yung iba talagang ang grabe ng ibang netizen. Doon sa mga itinatawag nila doon sa cast. Siyempre si Cristel at si Jiro ay mga mga Down syndrome. Yes, diba? may Down- people with Down syndrome. Oo. Tapos, syempre kinukumpara kay Angelica, bakit daw natalo si Angelica? Di ba? Namasa nyo. Isa ng harsh. Oo. Tapos meron pa nasasabi na huwag daw pa ilalang awa. Oy. Oo. Yung pangate, bakit daw nakasalalay sa kondisyon ng bata yung pagkapanalo niya? Tapos, ang dami pang tawag sa kanila mali-mali. Alam mo, bawal sa US yan. Oo, noon. Ako, Diyos ko. Ano yan? Oo, yung mga ganun na may discrimination. Oo, bawal yan. Kaya nga, yun nga sinasabi ko, na sana itong mga netizen na to, hindi porke wala kayong kaanak, o wala kayong kaibigan, o wala kayong nakikitang ganoon at feeling nyo bago sa mata ninyo, sa paningin ninyo yung mga nakikita nyo. O, hinay-hinay lang ha. O, itong mga binabanggit nating mga batang ito, syempre, may tao rin sila. Lahat tayo. Actually, mas perfect nga sila kasi sa mga karaniwang tao kasi sila, totoo yung emosyon nila. At saka, teka lang, sila bang nag-judge sa sarili nila? ayun. At ang pinakamalaking tanong, yung mga nambabash, napanood nyo na ba? Yun na nga yung Diba? sinasabi ko. Kasi Oo. nga, yung iba bumabase lang sa comment ng ibang netizen na bakit hindi si Angelica Panganiban. And have compassion. Oo nga bakit daw hindi si Angelica, bakit daw tinalo siya ni Cristel, ganyan-ganyan. Unang-una, lagi naman yan pag natatapos ng awards night ng MMFF, ang dami ng kumukwestiyon. Tapos meron pa nagbibintang ng anomalya. Pangalawa, hindi tayo mga hurado. Kung kayo yung inilagay doon, di iboto nyo kung sino yung gusto nyo iboto. Kung ayaw nyo, Kung ikaw ang naging hurado. Alam mo, sa totoo lang, ako sa totoo lang si Angelica, mahusay naman talaga si Angelica. Oo. Pero syempre, bilang matagal na rin sa industriya, kaya naman ni Angelica na bawiin yun sa iba Kaya ni Angelica. Yung sinasabi ng iba na dun sa sitwasyon ng bata, yun na yung acting niya Ano bang ano? O di sige, ibigay natin, kunwari lang, ibigay natin kay Angelica na meron siyang Down syndrome. Kaya ba ni Angelica? Siyempre, hindi naman, di ba? Yun ang sasabihin ng mga tao. Hindi naman kakayanin ni Angelica yon. Ito kasi yung kay Cristel, kasi bihira sa mga persons with Down syndrome, yung arte ng gano'n na parang yung sabihin na natin yung kanilang kondisyon, yung kanilang itsura ay iisa, pero para makaarte ng gano'n, ang hirap pa. Kasi talagang maikli pasensya nila. Nahihimatay din sila sa set, lalo na pagpagod. So may oras din yung kanilang trabaho. Ngayon, kung po-questionin natin yan, ano yan, dadalhin nyo ba sa korte? Ang maganda din po niyan, panoorin niyo yung Unmarried, tapos panoorin niyo rin yung I'm Perfect. Tapos doon niyo talaga mako-compare kung tama ba o mali yung naging desisyon ng jury, di ba? Pero kung para sa inyo, mas magaling yung isa sa isa, kanya-kanya po talaga tayo ng opinion. Kaya nga, hindi yun na i-post ninyo, pero di ba, para iangat nyo yung isa, tapos sisiraan nyo yung nanalo, hindi maganda. Iangat nyo na lang kung sino sa palagay ninyo, yung para sa inyo ay panalo. Kung si Angelica man yan, na hindi naman nagre-reklamo kung siya may natalo, at kung siya man ay may nakahandang speech na parang
sa kanya, okay lang. Ganun talaga ang laban, hindi ba? Si Angelica nga, mismong karibal ni Cristel hindi naman nagrereklamo. Sino ka para magreklamo? At saka parang naalala ko merong isang ganyan sitwasyon Merong isang award season na si Angeli Bayani nanalo Best Actress sa Orian. Tinalo niya si Nora at si Vilma. Oo. Di ba? Pero hindi naman kinwestiyon ng mga tao bakit siya yung nanalo, di ba? Oo. Yung Orian, sa Orian yun nanalo si Angeli Bayani. Parang nung panahon na yun, tinawag siya na ang babaeng tumalo kay Nora at Vilma. Kala ko mamali ang babaeng bayani. Ha? Meron seryoso tayo dito. Ano naman? Hindi ka lang Diba? Oo. Sa Hollywood, si Marley Matlin, nanalo siya sa Children of a Lesser God. Deaf ang papel niya, pero talagang deaf siya. At hindi siya nagbabakil. Sasampi. Hindi ko walang bakil-bakil yun, Tito Oji. Mata-mata ba naman? Mata-mata talaga. Mata-mata. Diba? Akala ko sasabihin niya, at least wala siyang ubong. At saka maging masaya na lang tayo. Dahil Tito Oji, marami may inspire na may mga Down syndrome na pwede na silang umakit bukod sa pwede na silang mahal sa mga restaurant, ganyan. Mainstream. Hindi, kumbaga, sila ay karaniwang tao pero hindi pang karaniwan. Kumbaga, extraordinary sila. Yes. Pero meron din silang mga abilidad na hindi natin kakayanin bilang tayo yung mga regular people. Di ba? Naalala ko nga dati na, meron kaming di ba yung Rotaract Club, meron kaming isang grupo na mga PWDs. Ang tawag sa grupo nila, differently abled. Hindi disabled, differently abled. Kaya mas magandang pakinggan kasi nga may abilidad sila, kakaiba nga lang, di ba? Correct. Iba lang yung abilidad nila. Anyway, tapos na po yung awards night. At pangalawa, maging masaya tayo dito kay Cristel. Yeah. At syempre, medyo nabubuhayan na rin ang loob yung mga magulang. Kasi alam mo, ang unang mga umiyak dyan yung mga magulang nila. Na hindi nyo alam kung gaano sila karugdog para mahalin, para alagaan, para itaguyod yung kanilang mga anak na may Down syndrome, di ba? At Diyos ko, gaganyan-ganyan kayo, sige kayo. Pag kayo sinubukan ng Panginoon, tapos kumbaga sa inyo yun na mangyari or sa inyo yun na maganap o magkaroon kayo ng anak na sa kanyo maiintindihan na swerte pala yung gano'n. Blessed pala kami. Tsaka dadagdag ko lang na itong taon ito, napag-usapan yung may mga Down syndrome. So, it's importante na itong taong ito, nagkaroon ng kaalaman ng mga tao tungkol sa mga batang may Down syndrome. Nag-create ng more awareness. Kaya dapat daw mas marami pang ganitong uri ng palabas para mas yakapin at mas maintindihan at mas saluduhan ng mga regular na tao, ng mga karaniwang tao, yung mga tulad ni na Cristel. Yeah. Di ba? Pero yun nga, mas nakaka-curious panoorin. Kaya panoorin niyo po ang I'm Perfect, di ba? Para makita niyo yung performance. Dapat malaman ng mga Correct. At saka may dagdag ko rin pala Tito Oji. Tama. Di ba mo dagdag? Ang haba na, Diyosa, Naalala ko lang si Mang Badang Sylvia Sanchez. Kaya alam ko magbe-best actress si Cristel ko. Dahil sinasabi ni Sylvia Sanchez, napatulala sila at kinain daw sila ng buong buo ni Cristel. Hindi mo nga Cristel ba? Cristel. Cristel. Baka ibang pelikula yung napanood mo, Diyosa. Hindi talaga expected mo yun dahil kinain daw talaga yung mga veterans actress. Expected na pala. Anong feeling mo? Anong feeling mo? Halimaw yan, monster. Kinain sila. Nilamon! Ito nga, since paglamon na rin lang, abay nilamon ni Vice Ganda ang entablado kung mapapansin natin, di ba? Yeah. Nung tinanggap niya yung kanyang award, bilang Best Actor sa Call Me Mother. Yeah. At dahil nga dito, bahagi ng 8 minutes speech ni Vice, itong parang taon-taon siyang nawawala ng anak. Ay, Eto. Kaya gusto ko mag-sorry kay Ayon dahil taon-taon pinaplano namin magkaanak. Pero dahil sa dami ng iniisip ko at obligasyon ko at trabaho ko at napakarami gusto ko pang gawin, taon-taon hindi rin namin itutuloy yung plano namin. Kaya parang taon-taon namamatayan din kami ng anak. Kaya sana magkaroon pa ako ng mahaba pang buhay para
At sana makapag-desisyon na talaga ako para maibigay ko na yan sa pamilya natin. Kasi gusto ko na talagang maging nanay. Kasi gusto ko lang magmahal ng bata na sarili ko, na akin, na pwedeng-pwede. Dahil nanay talaga ako. Yan, di ba? Ay, pero teka lang, Nay. Oh. Di ba noong pa, kinukwento mo na sa akin na ini-encourage mo si Meme Vice na magkaroon ng sariling anak? Oo, sa pagkakatanda ko, yan ang lagi kong sinasabi sa kanya. At alam naman niya yan, noon-noon pa. Sabi ko, kailangan magkaroon ka ng ano. Kasi siyempre, nagkaroon ako ng 5 anak. Ayan, naamin ko to rin na yun. Ha? Wow! So, yun nga. So, meron ako 5 anak. Tapos, siya, di isa wala. Siyempre, ang rason ko kung bakit gusto ko siyang magkaanak at magkaroon ng sariling anak na biological, sabi ko, sayang yung utak mo. Sayang yung genes mo. Sabi ko sa kanya. Kasi, di ba, bihira yung ganong utak. Tsaka yung bihira yung ganon na impromptu. Makaka-create ka ng realization, ng wisdom, di ba? Sabi ko sa kanya, i-ano mo yan, malay mo, mamana yan ng anak mo. Kaya nga, di ba, sabi ni Ayon, sa'yo na lang. Kasi, mas maganda, sa'yo yung genes. Ah, James! Oo. Ba't ayaw niyo mag-slap? Gaga! Ha? Maong... Ay, James! Deserve mo yan. Okay na. Parang nakuha mo yung jeans. Parang nabuksan mo yung G. At sumulpot yung genes. Kaya pala nabuksan yung red. Ay, nako. Hindi, yun nga, seriously speaking, yun nga, at least, di ba, na pag nare-realize ni Vice na oo nga, ano, kasi alam mo, sabi ko rin sa kanya noon, alam mo, pag nawala ka, meron kang mga buhay na alaala sa mga tao. Dahil yun din na sinabi ko at least ako, di ba, mabura man ako sa mundo, andyan yung mga anak ko, magpapatuloy ng pangalan ko. Yun yung sabi mo sa kanya na may iwang legacy, di ba? Na alala ko Oo, yun. di ba? Kasi nga, di ba, kung kunari lang, no, nakunod, si Vice, mawala sa mundo. O wala na, maghintay na lang kami ng kapalit. Pero pag meron ka na mga, di ba, meron kang buhay na alaala, yun ang magpapatuloy ng pangalan mo. It's either sa kasamaan o sa kabutihan. Di ba? At andyan ka naman bilang magulang, hindi ikaw yung humulman ng mag-iisip ng bata. Di ba? Para mas maging mabuti siyang tao paglaki niya. Yun na, at least pinag-iisipan ni Vice, di ba? After so many years. Oo, at least oo. Pero kasi naalala ko, meron dun sa interview niya na sinabi niya na para daw magawa yata yun, kailangan nakapagpahinga siya ng at least 3 months. Kaya yun yung Yes. pinoproblema niya kung paano ang showtime kung magpapahinga siya. Oo, kasi nga hindi rin naman natin alam kung malusog yung kanyang sperm at maayos pa yung sperm count niya. Lalo na sa March 31, 2026 ay 50 na si Vice. Oo, talagang kailangan na malusog ang kanyang similya. Paano ba ginagawa yun na maging malusog yung similya? Ay, mag-kul ka. Ay! Nagkalak na! Para lumabas yun, hindi para maging malusog. Siguro dapat nag-exercise muna. Hindi. Diet. Oo, dapat talaga very, very clear. Tsaka napaka-healthy niya. Saka yung walang stress, di ba? Yun daw yung importante dyan Kaya nga, 3 months nga daw sana na stress-free, relax, di ba? Healthy living. Stress yan kay Vice. Akala nyo ba, sobrang yung inggit na inggit kayo lahat kay Vice? Dahil wow, bongga, successful si Vice, sikat na sikat, hanggang ngayon, blah blah blah. Hindi nyo alam, sobrang pressure kay Vice yan. Yung lahat ng mga pagpupuri ng mga tao sa kanya. Kasi hindi niya alam kung saan niya ilalagay sarili niya, kung paano pa niya lalong pagagandahin pa ang It's Showtime. Dahil ang kalaban lagi ni Vice ay ang sarili niya ngayon. At kung ano yung gagawin niya bukas, yun ang magkalaban lagi. At kung next year, kung gagawa rin siya ng movie, di ba? Oo. Pero sa tingin mo, syempre, di ba, lalo dun sa role niya na Call Me Mother, nakita na patunayan niya na ang pagiging ina may mga sakripisyo. Handa na kaya si Meme Vice na mag-sacrifice at mag-take ng backseat yung kanyang career pag naging mother na siya? Ba't ka tumawag? Ano yan? Diyos ko, akala ko handa na magpadede. Yung latag kasi ni Mama yun, napaka-drama. Hindi! Kasi Tutulo na yung luha, kumagal yun. na-realize ka, karamihan kasi ng mga
mga big stars natin ba, katulad nila Miss Judy Ann Santos, Oo. di ba nung nag-decide sila na magiging nanay na sila, nung nag-asawa na sila Claudine Barreto, di ba? Nung mga naging nanay na sila, kahit pa paano nag-take ng backseat yung kanilang career. Oh. Syempre, si Meme, nasa peak pa rin siya ng kanyang career ngayon di ba? So, yun lang na-realize ko dun sa pagiging mother. Kung gusto mo talaga yung mother, may sakripisyo, di ba? Tama. Ako si Meme na lang makakasagot niyan. Ano? Oo. Kasi kung pera-pera lang, Ay. meron siya. Baka hindi mo kailangan magtrabaho. Hindi nila kailangan magtrabaho. Kaya lang, ang karga-karga ni Meme ay yung mga tao na umaasa sa kanya. Personal man yan, o entertainment, o sa karir niya. Yes. Yung kanyang audience, Yes, oo. yun ang lagi Yun nga nagpapa-stress sa kanya. Yung pressure. Paano yung si OJ? Kung kailangan niya nga maging stress-free, tapos yan naman, parang stressful naman yung kakaharap niya. Ay, kaya nga, dapat siya mag-isip din. Kaya sabi ko sa kanya, hanggat kaya mo magpahinga ka, para recharge ka lang. Yeah. Parang yung ginagawa niya, di ba? Pag nauubusan na siya, ang ginagawa niya, sumasampa siya sa stage. Sa Vice Comedy Bar. Gusto niyang Oo. magmura. Gusto lang niyang mag-release. Di ba? Nang sperm, kuya? Doon na ba? Doon na ba gagawin? Live ba? Doon na gagawin? Live? Doon na ba gagawin? Mag-release ng ano. Kasi Mag yung ano na. kasi usapan natin yung Oo nga release eh. Oo, ayan na. Gusto niya ng breather. Yeah. Kasi nga, Recharge lang syempre siya. talagang yung live stage ang tahanan din niya, di ba? Oo. Doon ang comfort zone din ni Meme yan Parang abot ka ng siko. Ano kaya kagaya si Becca kasi kumati to OJ? Maniwala ka. Nakakaloka. So, ayan. But anyway, good luck, Mimi. Yes! Andito lang naman ako kung kailangan mo ng mga payo tungkol dyan. Tama. Discussion natin yung natural way ng pagkakaroon ng anak. Yung kuya? Brenda! Tama naman siya. Yun ang talaga natural. Tama si Kaya, Brenda. hindi ko type yung term mo. Loka ka. Kuya, ka na lang. Mas nakakaya pala. Gusto ko Ayan! Kuya, baho ka. Kaya nagpupunta ka ng New Year. Ako, Brenda, grabe. Ako nakalag din, Brenda! Ay! Naigit si Tama! Brenda! Naigit! Para ako kay Brenda eh. Excuse me, hindi ako pumapatol sa bakla. Ay, naku, nakakaloka ng taon. Diyos ko, basta ha. Mimi, andito lang ako pag kailangan mo ng mga payo, okay? Anong sabi mo? Hindi, ayaw mo sa bakla? Ako pag ginawa ko yun, baka papirmahan mo ulit ako ng 10 years. Sabagay, bottom ka naman. Mga sa buhok ng green. Bottom mesa yan. Anyway, Pero ayan anyway, Naya, kung itutuloy ni Meme yan at magiging ina siya, we are very sure si Meme Vice will be a great mother. Yes. Diba? So, sigurado tayo dyan. Bigla ko naalala si Joel Cruz na eh. Yung mga inaanak niya si Georgina. Oh. Doon, sinabi niya sa akin, alam mo, na-inspire ako sa'yo. Gusto kong magkaanak. Ay, Nung binyag ni Georgina. Oo. Nung 2008, sabi ko, ano ka rin? May girl ka? Gano'n. And syempre hindi, through surrogacy. Oo, yun na lang. Ganyan. Kaya, yung mga anak niya, 8 ngayon ang anak niya, di ba? Oo. Ilan yung kambal niya? Madami. Oo. 3 yata yung kambal niya. Oh, anyway, so yun, malusog ang kanyang sperm. Yeah. Kaya nakabuo siya. Tapos isa lang ang nanay nun. Oo nga. Pero hindi lahat ng anak na yun ay kineri ng nanay. Kasi hindi nga kinaya ng nanay dun sa iba pina-carry. Oo. Kasi doon sa Russia, legal ang baby making. Kaya yun. Ikaw ba, Loy, nakakaisip ka na rin? Ay, kasi ako halos nagpalaki kay Martha at kay Joshua. Kaya parang hindi ako longing na magkaroon ng sarili kong anak. Dahil nga na-experience kong maging nanay dun sa 2 pamangkin. Naku, ayaw mo naman. Uy! Teka lang. Bakit naman napasok niyo, Lorena? Nakakaloka, i-blip mo nga yan. Don, i-blip mo ha.
Oo, alam mo, iba pag nakatabi ko to eh, no? Abot-abot ka ng siko ko. Anyway, naku, eto na nga. So, hindi na tayo matapos yan. Basta good luck, ha? Yes! Pag-isipang mabuti yan, okay? Go, meme. Pero ako, suggestion ko, go! Yes, Go lang! push! Go lang! Laban! Since bukas New Year na, I'm sure lahat tayo inaasahan nila na ano kayang wish nila sa mga artista. Ay, Yan. Sino yung naisip yung artista na gusto niyong bigyan ng wish or payuhan or sana hindi na siya ganito, sana ganyan pa rin siya. Ikaw mauna, Josa. Ako gusto ko kay Ann Curtis, yung aking kalokalan. Ha? Ay, teka lang. Hindi na ganyan si Ann. Hindi pa ganito. Teka. Ano nga wish mo kay Ann? Ayun, gusto ko ipagpatuloy niya yung kanyang mabuting puso. Dahil nakikita ko sa kanya, kapag... Ay, mahuhula. Kasi Tito, kapag pinapanood ko siya, kapag siya ay masayang masaya, talagang genuine yung saya niya, yung talagang paghalakak niya, nakakadala, nakaka-good vibe. Tapos pag umiiyak siya, alam mo, ramdam mong nasasaktan siya, yung puso niya, alam mo, nalulungkot siya, natatas-challenge siya. Hindi yung artista lang na nag-iiyak-iyakan, hindi yung... Sino tong artista, Sino yung Matt? nag-iyak? Sino yan? Yung mga Yan. binabanggit mo na yan. Wala akong naiisip na iba. Basta si Ann Curtis lang talaga yung nakita ko may genuine hearts talaga. Hearts? Ang dami! Lahat pa rin yung hearts? Ikaw naman, Tamerlane. O, syempre yung kakambal ko si Alden. Ay, sorry. Ay, isa Hindi pa. na ganyan si Alden. Teka lang, teka. Oo Bakit si Alden? Si Alden, kasi siya nagbigay ng inspiration sa akin. Isa sa mga hinahangaan ko talaga sa industry. Bakit? Nakasama mo ba siya? Oo, nakasama ko siya! Lalabas na yun! Inspiration na ano? Inspiration na na maging... Umarte, medyo ganon. maging actress, Maging... ganyan. Ay, Ayun. Yun, maging actor sa Hollywood kasi nag-Hollywood film. May ginawa kaming Hollywood film. Ano ka? Kasama siya doon sa Tiger. Sa Bang. Big Tiger. Big Tiger. Big Tiger. Tiger. Big Tiger yung ito yung pelikula na pinroduce ni o kasama siyang nag-produce itong si Yes. Alden. Yes, Na co-producer. Hollywood ang dating. O Yes. Hollywood stars Oo. yung mga kasama niya. Oo, grabe. Kailan na showing nito? Next year pa. So... Tagal naman, next year pa. bukas na yun na yun! Oo nga. Next year? Oo. Next year ni Josa, next year? Next year. Next year. Cheer. Next year. Okay. Oy, sa mga hindi nakakalam ka, birthday ko si Alden Richards. Yes! January 2. Happy birthday, Alden. At ayan Alden, meron siyang wishes. para Yes, sa'yo. let's go RJ. Oh, RJ. That's RJ. Eh, basta mga close friend daw niya, RJ. Or nag-drive kami papuntang LA to San Francisco. Diba? Diba? Napakabait. Mabait naman talaga yan. Yes. January 2 yan, ano ka ba? Gusto mo Lalayo yun? pa pa. Kaya di ba? Pinagpapala talaga yung mga January 2. No? Yes. Diba? Alam mo yan. Diba? Ikaw naman, Jex. Ay, ako si Direk Coco Martin. What about? Yes, ang wish ko kay Direk Coco, good health para tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay niya ng work sa marami, hindi lang sa at saka natuwa lang ako kay Direk Coco kasi yung first time na acting, siya nagparana sa akin, te. Basta batang kaya ako agad nakakate. Ba't parang naiiyak-iyak ka? Oo. Hindi, naano lang ako, masyado lang ako. ka? Oo, natatouch ako kay Direk Coco. Oh, I love you, Direk Coco! Yes! Hindi naman pagsip-sip yan para madagdagan yung araw niya ng taping. Ano ba kayo? Yung Wish ko Vida na- Dishwashing, asan na ba yung Vida Dishwashing? Teka. Oo! Asan Ayan. ito? Ayan. Oo, ang Vida Dishwashing. Isa pa yan. Direk Coco. First time din ni Direk Coco nung Isa sa nagpa-live marami setting. ring nabigyan ng trabaho, ang Vida Dishwashing. Yes. Ay, Direk Coco, sobrang masaya-masaya ang aking mga titas and ang aking mga O, constituents. teka lang, mga tapos na kabarangay. si Josa! Dahil hindi yung ginawa kong pamasko, yung dishwashing. Bumili talaga ako Tito Odi. Siya yung ginawa kong pamasko sa aking mga titas. Malay mo no, maging available na yan sa Ultra Mega. Yes! Why not? Diba? Alam mo naman, Ultra Mega, may 39 branches yan. Basta i-google nyo lamang kung saan dyan ang pinakamalapit na Ultra Mega sa inyong lugar. Yeah. Kasi dyan sa Ultra Mega, pinakamura po yan. Kaya dyan namimili, namamakyaw yung mga may-ari ng sari-sari store. Yes, pati mini groceries. Mini groceries, pati yung mga panghakot challenge talaga sila. Yeah. Kaya kasi nga mura. Oo, marami pa silang mga promo na kakabit doon sa produkto mismo. Mga kasuki, alam niyo na, Ultra Mega. Yes, Ultra Mega. Bongga ng Ultra Mega. O, ikaw naman, Oliver. Ako? Ano?
Wala akong maisip kundi si Ellison De Dios. Kasi siya sa akin na makikita kami. Ayun. Hindi ba SB19 dito? Uy, grabe ka naman, Loy. Sino Ini-intriga mo na naman si Oliver. Ayan. Meron ka bang wish for SB19? Oo nga. Yes, marami. Ano nga? Na magkakaroon kasi sila ng yung simula at wakas, yung wakas na... Hindi, yung wish mo talaga. Yung wish ko talaga. Galit ka pa ba? Tito Hindi. Oliver? Ayan. Makagalit ko eh. Hindi ba tuloy yung wish? Hindi nga ito pinapaalam sa lahat. Hindi ako pwedeng mag-gamit. Dahil fan ako ng SB19. Ay! Kuya pala ka! Grabe pala ka, ah! May sinasabi po ata si Tito Oliver. Ano? Ano nga lang Tito Oliver? Sa pokong dito. Basto din. Tingnan mo, Tito Oliver. Hindi mo magawa sa SB19, sa akin mo gagawin. Sasapukin ka. Huwag naman. Ito naman. Oo. Ayan. So yun. Fan ka ng SB19. Oo. Ayan, mga 18 ha. Oo. Hindi galit si Oliver. Yan. Ay, Plema talaga yung plema. May mapagpapayan. sabi ito yung parang may tumalsik ang malagkit. Critics. Nakabait ka sa din. Okay. Ayan. O, tapos na. Okay. So, si Brenna naman. Sa akin kuya si Lola Perla. Si Perla. Oo. Bakit? Ay, ano ko lang kuya, wish ko lang sa kanya, syempre, mas humaba pa yung kanyang buhay. Tsaka sana makasama ko pa ulit siya sa mga ibang project. Kung bigyan yung pagkakataon. Mabait kasi sa amin sa set eh. Oo, mabait talaga si Tita Perla. Si Tita Perla ay ninang ni George. Ayun, oo. Ayan, o, syempre pa. Wala ka na ba ibang wish? Wala, yan lang yata. Gusto siya atang makita sa personal eh. Nga eh. Parang may hinihintay siya. Gusto siya makita. Tagal niya Sabi gusto ko, may wish makita. ka na. Makikita daw kayo. Ako naman. Galit eh. Magkikita naman daw sila. Ano ka ba sa Feb sila Magkikita na kayo, Bre. Magpingin ka na kaya? Huwag ganyan, Brenna. Huwag ganyan. Ganon. Sasabihin sa'yo, Minana, is that cute? Sabihin mo na, fish tayo. Ayan, ikaw naman, Lloyd. Ako, syempre, ang gusto kong bigyan ng wish and prayer si Miss Chris Aquino. Oo, Alam naman. naman natin lahat yan kung gaano natin kamahal si Miss Chris na sana gumaling siya, di ba? At makabalik siya sa pag-host kasi love na love talaga niya mag-host, di ba, Nay? Alam naman natin There's yan. nobody like her. Yes. Siya lang yun. Nag-iisang Miss Nag-iisa. Chris Aquino. Thank you so much po for the love and the friendship, Miss Chris. I love you, KCA. Yes! Like ko naalala si Miss Chris, alam mo kung bakit? Yung Joe Malone na bigay niya sa atin. Like, Yes. every time na may special na kapupunta yun, hindi nag-gano'n. My God, hindi pa ubos ha. 4 na taon na. So, ilang special na okasyon lang napuntahan mo pala. Lahat ng artista meron siya. Pag mamamatay siya ng porte. Super, super talaga. At saka yung binigay niya sa atin, gusto ko ipalaminate. Yung binigay Sobrang niya, generous naman kasi talaga ni Miss Oo Chris naman, Aquino. oo naman. Ayan. Ako naman, para sa lahat na ng mga artista, maraming salamat sa lahat na nagtitiwala, naniniwala sa amin. Ayan. Siyempre, may mga nakakasamaan din tayo ng loob, di ba? Na hindi rin naman natin maiwasan. Lalo na kung hindi sila nanonood at ipinararating lang sa kanila na tinira ka ni OG, tinira ka ni Loy, ganyan-ganyan. Ang importante po, kung titira po kami, basta hindi po sa likod. Dito na. Hindi pa talikod. Dito. Oo, ayun. Eh, syempre yung iba kasi hindi naman unawa ng ating trabaho, di ba? Yung gusto lang nilang marinig ay yung gusto nila. Yung ayaw nilang marinig, nagagalit sila.
So saan mo ilalagay yung sarili mo? Anyway, may mga nakabanggaan din naman tayong mga artista. Ayoko na mag-mention, baka sabihin nyo, uy, hindi lang yan, kulang pa yan. Di ba? Maraming may galit sa'yo. Doon na lang po ako sa mga may gusto sa amin, lalo na sa akin. Maraming salamat sa lahat ng pangunawa. Basta sa lahat ng artista na naniniwala sa amin, maraming salamat. At sa, syempre, pasasalamat din natin sa mga nakukurot-kurot namin dito ng bahagya, di ba? Hanggat kakayanin namin maging balance at maging fair sa inyo, kahit na alam naman namin yung totoo, binibigay namin kasi syempre, ang iniisip din namin na yung mental health ng mga artista. At saka sana na lagi din nilang isipin na pag nagbabalita tayo, nagbibigay tayo ng opinion pero hindi natin sila hinuhusgahan. Correct. Diba? Doon na pumapasok yung sinasabi mo na pinipilit nating balansehin yung bawat balita. Kahit na At saka Tito Ogie, lagi naman bukas yung ating tindahan dito para sa Ah, boses nila. Kaya nga nanakawan na tayo dito. Lagi bukas. Ang dami naman kulang. Ang daming kulang. Basta lahat na nag-sponsor sa amin, maraming salamat. Ayan ang daming sponsor. Siyempre, lagi namin binabayad yung Skin Beauty and Wellness, Gorgeous Smile Dental Clinic, ang Vision. Ideal Vision, Nail Cocktail. Oo, yan. And may Vera Salon. Yes. One Star Extension. Yes. Maraming salamat sa inyo. White House Care. White House Cares. Yes, Maraming thank you, salamat Miss sa laging Rose. pag-support ng Thank Miss you. Rose. Ha? Maraming salamat po. Yes, at syempre na sa ating mga ka-updates. Yes. Ako po hindi naman dahil sa inyo. Wala naman. Thank you so much po. Salamat. At sana po para dumami pa po tayo, ngayon 2026, magaling po natin i-share, i-chika nyo sa inyong mga Yes. friends at relatives ang ating pong OGD Showbiz Update para marami po tayo nagkakahuntahan. Yes, Merong ayan, balita, ha? diba? At syempre pa, yung mga bata pa lang, mga sanggol pa lang, pinagsasayaw na nila. Ang dami. Oo, Ang dami grabe pong kayo, mga grabe entries. kayo, Oo. ha? At yung mga nasa alta sosyedad. Yes! Oo, di ba? Oo. At mga nasa abroad na, Yes. na nawawala ang homesickness pag nanonood sa atin. Yes, yes. Actually po, sa 5 taon namin, kayo po yung isa sa pinaka-inspirasyon namin, yung mga nasa abroad na sinasabi na nawawala yung homesickness nila pag nanonood sila ng Showbiz Update. Maraming salamat po. Yes. Maraming Kaya sa salamat po. 2026, chismosa pa rin tayo with the heart. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lai, mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na click lang ang subscribe button na nandiyan sa ibaba. At ito po ulit si Josa Poco. Happy New Year! Ito naman po si Tamerlane, yung Alaska Boy. Happy New Year po mga ka-update! Tita Jex! Happy New Year po! Ang mga kaubo, Oliver Carnal. Proud pa siya. May pamutok siya. Ate Rena po! Happy New Year, everyone! Ayan, at syempre ito po inyong lingkod, Papa Osin OGDS, na laging nagsasabi at papaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing gumagawang na huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ano? For the last time in 2025! Wala akong boses na. Itsika mo na! Dali